guys, good afternoon. Ngayon magluluto tayo ng sinabawang manok on my own version. So ito na po yung kailanganin natin ng mga sangkap, bawang, dinikdik na bawang, chicken stock broth, sibuyas, kamatis, dinikdik na luya at mahabang sili na mahaba po. And then ito na yung manok, half chicken na hiniwa ko po ng maliliit. So ito yung kaldero or cooker na lulutuan natin sa ating sinabaw na manok. So ayan, may mantika na yan guys. Tapos ilagay na natin yung yung bawang. Unahin natin yung bawang. Ayan, lagay na natin yung bawang. Gisa natin. So, sabi ko kaninang umaga para gusto ko luto ng sinabawang manok kasi na-miss ko na yung sinabawang manok sa Pilipinas. So, ayan. Sunod natin yung sinutsara ko na guys, pasensya na. Mahirap mag-vlog na na walang tripod. Hindi pa ako nakabili ng tripod. So, ayan, yung sibuyas. Isa lang. So, next, isunod natin yung kamatis. So, ayan na yung kamatis. Dinikdik na luya. Yan, nilagay ko na yung dinikdik na luya. At yung panghuli na natin yung siling mahaba, yung chicken stock broth. Gisa. Halo. Siya na sa kaldero. Medyo maingay. Ayan. Maingay din yung exhaust. Inopen ko kasi para hindi mag-spread yung amoy sa buong bahay. Kasi nasa loob ako guys, hindi ko pwede iwan yung alaga ko. May kitchen dun sa labas pero dito na ako nagluto. So next, ilagay na natin yung manok. Since yung manok guys na may tubig siya, nito may tubig yung manok, so hindi natin agad lagyan ng tubig. Kumbaga pahibasin muna natin yung tubig na from chicken or para yung taba din niya. So ayan, hayaan muna natin yan siya hanggang sa yung tubig mawala na. Saka natin lagyan ng tubig or sabaw. And ayan guys, tingnan natin kung may tubig pa siya. Bango. Dahil sa luya or sa chicken broth. So, ipasin pa natin. Masa mawala yung tubig. So, takay natin ulit. So, ayan guys. So, pwede na natin siya lagyan ng kasi kumbaga yung yung tubig niya is from tomato. So, lagyan na natin siya ng tubig or sabaw. So, ayan, lagyan na natin siya ng tubig. So, hindi lang masyado, konti. Tama-tama lang. Ayan. So, okay na yan siya for the half chicken. Ayan na siya guys, nagkulo na. So ayan, so takpan natin siya uli, and then after 5 minutes
ilagay natin yung natitirang ingredients. Actually, may malunggay guys. Lagyan natin din siya ng malunggay. Ayan guys, lagyan natin siya ng konting asin. So, ayan yung asin. Klaro ba? So, ayan. Ayan. Konti lang. So, tikman natin. After 5 minutes. Yummy guys. Parang parang native na manok dahil ito sa dinikdik na luya. So yung luya talaga guys masarap talaga yung luya sa sinabawang manok. So ayan, takpan natin another 2 minutes para bago natin ilagay yung remaining ingredients guys. So ito yung malunggay kasi kahapon nakalimutan ko, nagbili pala kahapon yung madam ko ng malunggay. Meron dito sa grocery nila. So ayan, para na din itong Pinas na parang lutong Pinas na itong ginagawa ko. Kaso lang ang kaibahan lang sa manok ay hindi native. Okay lang, parang native na din kasi dahil doon sa luya na nilagay ko, dinikdik na luya. So, ayan guys, hantayin natin yung 2 minutes bago natin ilagay yung mga remaining ingredients. Itong malunggay at mahabang sili na mahaba po. Ayan. So, ilagay na natin yung remaining ingredients, yung malunggay at ayan. At yung sili na mahaba po. Huwag natin masyado lutuin yung mas siling mahaba kasi masyado itong maanghang. Mahilig ako maglagay ng sili na mahaba sa sinabawan. So, this is it. Tikman natin. Yummy. Sarap guys, yung version ko na sinabawang manok. Ayan. So, ayan na guys, tapos na yung yung sinabawang manok. Patayin na natin yung apoy. Ayan. So, tapos na yung sinabawang manok natin. I hope guys na nagustuhan ninyo ang vlog na ito. Pasensya na kayo sa vlog ko na medyo hindi po yung camera niya kasi mahirap po guys, wala pa po akong tripod. So I hope guys na nagustuhan ninyo ang vlog kong ito, and don't forget to like and subscribe my channel. Maraming salamat po. Bye bye.